Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kabueno at aking mga kajuris, influencer. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At sa episode na to ay mainit po ang ating pag-uusapan, no? Dahil may isa pong secretary ng cabinet, walang iba kundi si Secretary John Vic Remulla ang nagsabi na uh, kung pwede nang buwagin o i-abolish itong Sangguniang Kabataan o SK. Dahil sa dami ng lumalabas na issue ng korupsyon at kickback. Pero bago tayo magpadala sa emosyon, no, kailangang maliwanagan natin at busisiin natin, no, ano ba ang sinasabi ng batas pagdating sa sangguniang kabataan. Alam niyo po itong SK, hindi ito parang isang app, no, sa cellphone na kapag may bug o error ay basta na lang i-delete or tatanggalin, no, doon sa iyong cellphone. Dahil ito pong SK ay isa pong institusyon na nakaugat na sa ating batas at sa ating konstitusyon. Kung kaya't dito sa episode na to, atin po itong susuriin at bakit hindi ito ganun kadali na buwagin, no? Kahit may endorsement pa yan or sinabi pa ng isang cabinet member or secretary, hindi yan basta-basta pwedeng buwagin nang hindi dumadaan yan sa tamang legal process. Okay? So, kasi bakit? Ang SK po ay nilikha ng Local Government Code of 1991. Ang naalala ko yung Local Government Code of 1991, ang principal author yan, yung namayapang si Aquilino Nene Pimentel na tatay ni Senator Coco Pimentel. Okay? So sa ilalim po ng ating legal system, ang kapangyarihang gumawa ng batas ay nasa Kongreso. Sinabi natin Kongreso, Senado yan at House of Representatives. Hindi sa mga kalihim o sekretary ng gobyerno. Kahit ang Pangulo ay hindi pwedeng kahit ang Pangulo ay hindi pwedeng mag-issue ng executive order para tanggalin, no, ang SK o buwagin ito. Kailangan ng bagong batas, no, na ipapasa sa tatlong pagbasa, third reading, ibig sabihin, damadaan kasi sa third reading ang bawat proposed bill, no, sa Senado at maging sa mababang kapulungan bago ito tuluyang mabuwag. So, dapat may bagong batas na sinasabi na buwagin na yung SK. So, dadaan sa mababang kapulungan, sa mataas na kapulungan, pagkatapos ng tatlong pagbasa o third reading. Okay? So, kung may magnanakaw o kung may nagnanakaw sa loob ng isang bahay, ganito yan, no? Ang solusyon ay hulihin ang magnanakaw, di ba? Hindi sunugin ang buong bahay. Mahirap yun. So, pag may magnanakaw, hulihin mo o ipahuli mo. Huwag mo susunugin yung bahay, no? Hindi yun ang tamang proseso. Ang korupsyon naman ay kasalanan ng tao, hindi ng institusyon. Kung may mga corrupt, tanggalin mo yung corrupt, no? May mga batas tayo tulad ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act para parusahan ang mga tiwali. Ang pagbuwag sa SK ay parang pag-alis, no, ng karapatan ng lahat ng kabataan dahil lang sa pagkakamali ng ilang kabataan. Di ba? So, ang tanggalin yung corrupt, no? At panataliing nandiyan dyan ang sangguniang kabataan dahil yan ang kagustuhan ng ating batas ng Local Government Code. At pagtatanggalin mo talagang dapat dumaan ka sa legal na proseso upang mawawala yan. Hindi yung basta-basta na lang, ay nais kong ipabuwag na, ibuwagin na natin. Hindi pa pwede yung kahit sekretary pa yan ng kabinete. Okay? Sinasabi sa ating saligang batas, Article 2, Section 13, na dapat itaguyod ng Estado, no? State, ng gobyerno, ang papel ng kabataan sa pagbuo ng bansa. Kung aalisin ng SK nang walang malinaw na kapalit, nilalabag natin ang prinsipyo ng youth participation. Mahirap yun. Violation yun ng constitutional provision.
at sigurado mawawalan ng boses sa mga kabataan sa usapin ng budget at proyekto sa kanilang sariling barangay. So ganun siya kaimportante. Dapat bibigyan mo ng youth participation, no? Ang lahat ng kabataan, dahil sinasabi nga, di ba? Sabi nga ni Jose Rizal, nasa kabataan ng pag-asa ng bayan, pero hindi na mga korap na kabataan. Okay. So ang solusyon dito, reforma, hindi abolition ng SK. So, kasi sa dulo ng araw, ang tunay na hamon ay hindi kung paano papatayin ang SK, kundi kung paano ito bubuhayin siyempre, ng may dangal. Ang kailangan po natin ay mas matinding accountability para mahigpit na audit, no? O mahigpit o magkaroon tayo ng mas mahigpit na audit mula sa Commission on Audit. Isa yung constitutional, independent constitutional body na may saklaw dyan sa SK at mas matalinong pagpili ng mga leader. Huwag nating hayaan na ang ingay ng korupsyon ay maging dahilan para tuluyang mabura ang puwang ng kabataan sa gobyerno. Dahil ang pag-aboli sa SK ng walang tamang proseso ay hindi lang paglabag sa batas. Ito ay paggagaw sa kinabukasan ng susunod na henerasyon ng mga leader. So, sundin natin yung batas. Ano ba pinag-uutos ng batas? So, doon tayo. Kung may korap, tanggalin. Sabi ko nga kanina. No? Pero wag mong idadama yung institusyon na itinayo ng ating batas. Okay? Bilang isang mamamayan, sa tingin nyo ba mas magiging epektibo ang kabataan kung babaguhin ang sistema ng sangguniang kabataan o kung papalitan ito ng isang paraan ng representasyon? So ano po sa tingin ninyo? Abolition or remove the corrupt youth participants in the sangguniang kabataan o youth leaders na within the sangguniang kabataan leadership, o ireforma na lang natin at tanggalin yung mga corrupt, no, young public officials, di ba? So ganito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.